bringing hope the world over. Hope Channel. Mga kaibigan, ang bilis talaga ng panahon ano? Dati mga bata lang tayo na naglalaro ng pikot, Chinese garter. Pero ngayon, meron na tayong mga katropa, kabarkada, mga lagi nating kasama na talaga namang malaki ang nagiging bahagi sa kung sino tayo ngayon. Agree ako dyan. Tulad nga natin, di ba? Ikaw yung aking kapartner. Hay nako, ikaw talaga James. Umpisa na nga natin. Okay, kapartner. Ako po ang inyong kaibigang si King James. At ako naman si Chev. Tara na at pag-usapan ang mga bagay na makabuluhan. Dito lang yan, where you can find truths from the Bible and get clear messages. Kasama po ulit natin ngayon. Walang iba kundi si Kuya Brian. Ayan, binabati ko po lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga kahalubilo at sa lahat po ng mga lumalagong kabataan na gusto pang malaman ang tungo nila sa kanilang mga kabarkada at pag-uusapan din natin sa malalim-lalim na paraan ang iba pang mga bagay na nakaka-influensya sa ating character. Ito ang pinakamahalaga na malaman natin para may bahagi ba tayo sa paghuhubog ng character natin at yung nakapaligid sa atin. Ilan lang yan sa ating mapag-uusapan siguro maya-maya. Marami pong salamat, Kuya Bri. Bago po natin ipagpatuloy ito, panoorin po muna natin ito. Para sa Panginoon. O ikaw, na-experience mo ba niyaya mag-yosi? Oo, isang beses. Niyaya ako ng tropa ko, kaso tumanggi rin ako dahil alam kong mali yun. Kahit gaano ko pa siyang katropa, basta yayain niya ako sa masama, tatanggi talaga ako. Ayun, ako naman, naka-experience ako na pinressure ako ng tita ko, tapos yung iba ko ding friends na kumain ng pork. Pero tinanggihan ko din yan kasi alam ko na nabawal yun sa amin, tapos alam ko makakasama po yun sa katawan. Eh, kayo naman, na-experience na bang mayaya sa isang fraternity? Ako na-experience ko kaso tinanggihan ko kasi alam ko na masasaktan lang ako dyan at saka hindi yan maikakabuti ng aking katawan at saka hindi rin yan makatulong sa akin. Dahil ang alam ko po na ang Panginoon lang ang makatulong sa akin. Pag talaga ka-close mo, mahirap tanggihan, ano? Oo nga, partner. At ang topic po natin ngayon ay the peer factor. Kuya Bri, ano po ang inyong masasabi tungkol po sa paksa po natin ngayon? Maganda yung paksa natin, no? Tsaka yung title na The Peer Factor. Factor, hindi ito yung makaka-influence sa atin. Ano yung factor na makaka-influence sa atin galing sa ating mga peers? Pagdating sa character building natin. Kasi akala natin, independent tayo. Akala natin parang island tayo na kung anong gusto nating ugali, yun lang magiging tayo. Pero hindi, kasi nakapaligid tayo sa buong mundo. Take for example, alam nyo yung snow dust or yung snowflakes? Apa. Yung snowflakes, iba-iba. Bawat isa, walang magkapareho, di ba? Wow. Kasi habang bumababa yung snowflakes o yung mga ions niya, nagfo-form sila ayon doon sa impact nung magnetism nung iba o nung ions nung iba. Kaya makikita mo, pare-pareho sila na anim yung kanilang, parang hexagonal sila, pero magkakaiba sila pagdating sa baba. So, ibig sabihin, nabuo sila dahil sa kasama nila. Yung kanilang design nabuo dahil sa kasama nila. Ganon din yung design ng pagkatao natin.
Hindi tayo pwedeng maging independent na kung ano lang gusto mo yun ka. Kundi yung mga nakapaligid sa iyo ay bahagi ng pagiging ikaw. Pero dito sa peer natin na to, una, yung family natin, hindi natin pwedeng piliin. Diba? Opo. Pero yung kabarkada natin, companions natin, pwede nating mapili. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kung bubuklatin natin ang Kawikaan, o Proverbs chapter 13, verse 20, inilalahad sa atin ang isang malaking law o isang batas pagdating sa peer, pakikitungo sa ating mga kaibigan. At ito ay sinasabi, pakibasa. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Sa English sabi, he who walks with the wise shall be wise. And he who walks with the wicked will be destroyed. So law yun. Yun ay batas na hindi pwedeng baguhin. Kapag ka lumakad ka kapag ka lagi kang tumatabi sa mga matatalino, kahit hindi ka mangungopya, no? Basta kausap mo lang sila, makikita mo yung kanilang study habits, magiging study habits mo rin. So Kuya Bray, ibig sabihin po pala nun, kailangan nating piliin yung mga peers natin? Well, kailangan muna nating piliin kung anong gusto nating maging. Pangalawa, kailangan nating alamin kung saan dun sa mga peers natin ang ganun. Say for example, sabi he walks with the wise shall be wise. Tingnan natin anong influence ang i-exert sa atin ng isang tao. Kasi whether we like it or not, magiging kagaya tayo ng sino man tinitignan natin. By constant beholding, we shall be changed. Pangalawa, kung ang makakasama naman natin ay wicked o yung mga walang regard sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Panginoon, at sa mga nais ng Biblia, usually, one by one, magiging kagaya na rin tayo niya kahit na iwasan natin. Ang tawag dito ay the factor of influence, yung malaking kapangyarihan ng impluensya. Kuya Bray, so doon tayo sa pagpili ng ating makakasama o makakahalubilo. Pero Kuya Bray, paano pag ako, nalaman ko yung mabuti, pero yung aking mga kasama sa bahay ay talagang iba sa ginagawa ko na nais kong maging ako. Paano kaya, Kuya Bray? It means na itatakwil ko na sila, or ano pong masasabi niyo po dito? Of course, siguro ang main na pag-usapan natin, sa bahay wala tayong magagawa kasi yun na talaga yun. Yung mga magulang natin, mga kaibigan, kapatid natin, wala tayong magagawa doon. Ang gagawin na lang natin ay alamin ng Biblia, i-share ito at i-influence natin sila. Pero pagdating sa pagpili ng companion, lalo na't kabataan pa tayo, papunta pa lang sa kolehiyo o papunta sa high school, pwede na nating pagpayuhan ng ating mga kapatid, kaibigan, anak, na pumili ng tamang companion. Kaya nga mga magulang, inilalagay kayo sa tamang paaralan. Pumipili sila ng eskwelahan, pumipili ng dorm mates, pumipili ng kasi malaki ang kinalaman nito sa ikababago ng ating kaisipan o ng ating mga habits, ang tinatawag nating habits. Opo. Dito gusto kong buklatin ang Biblia. Ayon dito sa Proverbs chapter 14 verse 12. Ang sabi dito 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang duli niyon ay daan ng kamatayan. Minsan kasi, nakikita natin parang masaya yung mga kabarkada ko sa ganitong bagay. Pero alam natin na hindi maganda yung kanilang ginagawa. Pero ikaw, pagkabataan ka pa, hindi mo pa alam yun. Kasi hindi mo pa na-experience, wala ka pang defense mechanism, nakikijoin ka. At lalo na kapag ka mayroong tinatawag na peer pressure. Diba? Narinig nyo na ba yung peer pressure? Opo. Ano po ba ang nagagawa ng peer pressure? Ba't po ba gano'n na lang kagaling or kalakas yun sa mga kabataan? Malakas yun kasi kagaya siya ng tubig. Ang tubig, kapag isang drop lang, pwede mo pa. Pero kapag dumadaloy na siya, pag dumadaloy na yung tubig at nasa gitna ka, may possibility na madala ka talaga. So anong gagawin mo? Umalis ka sa gitna, di ba? Umalis ka doon mismo, doon sa daloy ng tubig na yun. At kasi napakahirap na kontrahin mo yung agos na yun. Maliban na kung malakas ka. Now, gusto kong banggitin ang sabi sa Biblia sa Psalm chapter 1, verse 1. Ito'y famous o kilalang kilala itong Psalm na ito. At dito tayo huhugot ng ating po mga prinsipyo para sa pakikitungo sa ating kapwa. Sabi sa Psalm chapter 1, verse 1, pakibasa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama,
ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. So, mapapansin mo, pahalad daw o glorious o kaya masaya ang tao na una, hindi lumalakad sa payo ng masama. Napansin nyo, lumalakad lang. Ang sumunod, sabi, ni tumatayo man sa mga makasalanan. Tumatayo. Kanina lumalakad, ngayon tumatayo. Ang susunod, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ngayon naman, umupo na. Ano po ba yung... Meaning, Opo, yung kung, ayan. kung nakaupo ka or Ganito kasi yan tumatayo ka. Lumalakad. Sa pasimula, nung una, nakikilakad-lakad ka lang sa kanila. sumasabay-sabay. Join lang. Ang susunod niya, nakikitayo ka na, very curious ka na. Dati, busy kasi ako eh. Meron akong pupunta. Ngayon, maganda yan ah. Ang susunod niyan ngayon, yung uupo ka na. Ang problema, palala ng palala. Una, masama lang. Pangalawa, makasalanan na. Ang susunod, manlilibak na. Magkakaiba ito. Kasi yung masama lang, wala siyang regard sa kabutihan. Yung makasalanan, gumagawa na talaga siya ng paglabag. Pero yung isang manlilibak, ibig sabihin, pati yung mabubuti, talagang hindi ni-disregard na niya, pinagtatawanan niya, pati mabubuti. Kaya, beforehand makikita mo, pati ikaw, nakikitawa ka na rin at pinapahiya mo na rin yung mga taong gumagawa ng mabubuti. So, magkaiba ito. Pero, papansinin nyo, ang isang matuwid na tao, sabi, kundi, ang sabi dito, hindi raw niya ginagawa, ito verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Minsan kasi mga barkada natin, ang kasayahan nila yung mga insulto ng iba, di ba? Yung i-joke-joke ang isang tao at the expense of na isa, na umiiyak na isa, binubuli yung isa. Ikaw din nakikijoin ka para maging in. Di ba? O kaya kung ano yung mga no? kinahihiligan nilang computer, kinahihiligan nilang kahit mga pornographic materials, nahihilig sila, nandun ka din. So, medyo kailangan mag-caution ka. Ang sabi dito, sa kautusan ka daw maging masaya at sa kautusan, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Dito dapat nagbubulay-bulay ang mga kabataan. Sa kautusan ng Diyos. Dito ang tunay na kaligayahan. At ang sabi dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Yung tubig dito yung salita ng Diyos. Namumunga ng kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. So, may sarili siyang lakas sa kanyang sarili. May fortitude siya sa kanyang sarili. At pagkatapos, sabi dito, at anumang kanyang gawin ay giginawa. So, very successful siya. Hindi tayo kailangan dumipende sa ating mga peers para tayo maging matino. Kung ikaw ay sisip-sip lang mula sa Biblia, magiging makabuluhan ang iyong buhay. At pwede ka na ngayon makipagbarkadahan, pipiliin mo lang yung babarkadahin mo. Kuya Bray. Sige, ikaw muna. Kuya Bray, diba nakuha natin yung dito sa verse 3 na sinabi yung ang kaligayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, pero ang dami nagsabi na maraming nasasakal sa kautusan ng Diyos. At hindi sila nakakaranas ng kasiyahan, kundi talagang napihirapan sila sa pagsunod ng kautusan. Pero bago nyo po yung sagutin, Kuya Bray, ay tayo po muna ay magkakaroon ng break. Pero huwag kayong aalis, mga kaibigan, dahil magbabalik pa ang Clear Messages. Emergencies are everywhere. Hurricanes and floods destroy homes and livelihoods. Drought and famine strike the poorest of the poor. We live in a sinful, broken world, and many are desperately waiting for help. You know, ADRA has always had a unique mission within the Seventh-day Adventist Church. We may not be a preaching ministry, but we are a ministry nonetheless. We represent the simplest aspect of Jesus' nature, His unconditional love. When disasters leave thousands homeless and destitute, when famine threatens to end the lives of innocent children, when hope is lost, that is when ADRA shows the world the unconditional love and care of Jesus. I invite you to join us right now. Together, we can be the hands and feet of Jesus to a world in need. So that when Jesus returns, we'll each hear him say, "Take your inheritance, because whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me."
Maraming salamat sa paghihintay mga kaibigan. Nagbabalik na pong muli ang Clear Messages. Kuya Bri, may naiwan po tayong tanong kanina, no? Ano nga yun, James? Yun po iyon, Kuya Brian, na marami ang mga kabataan na naghahanap ng kasiyahan, pero ang binabanggit po sa Biblia ay yung kasiyahan sa kautusan ng Panginoon. Ngunit maraming kabataan na hindi sila nakakasumpo ng kasiyahan. Ano pong maisabi niyo po dito? Or basically siguro dahil hindi pa sila pinanganak na muli. Hindi pa nila na-realize yung kautusan ng Panginoon. Hindi pa nila nakikita ang Panginoon at hindi pa rin sila nagpapasakop sa Panginoon. Siguro in this regard, ikaw na Kristiyano, dapat may dalawang turing ka sa dalawang tao. Unang-una, yung evangelism, yung sinasabi ko kanina, mission field. Yung isa naman ay companion. Yung companion, ibig sabihin, meron kang intimacy, at sa intimacy na ito, kasama mo siyang lalago sa espiritualidad mo. So, kapag ka siya ay mission pa lang, wag mo siyang ituring na best friend, wag mong gagawing very intimate kasi maaapektuhan ka nito. So, dalawa dapat ang tingin mo sa tao. Ngayon, kapag kaibigan mo siya, tapos nakakita ka na ayaw niyang i-regard yung kautusan ng Panginoon na pinakamataas, siguro pagpayuhan mo siya. At pag ayaw niya pa rin makinig, pagpayuhan mo magulang niya, ayaw niya pa rin makinig, siguro panahon na para medyo maglaylo ka ng konti. Diba? Ang sabi sa Matthew chapter 18. Pero ang sabi dito sa Messages Young People 423, pakinggan mo. They should shun the society of those who are absorbing every evil influence, who are inactive and without earnest desire for attainment of high standard of character, who cannot be relied upon as person, who will be true to principle. So, dapat pala iwasan natin yung, kaya sabi sa Biblia, ituring nyo silang hintil. Diba? Iwasan natin ang mga taong ayaw talagang tumaas ang kanyang prinsipyo. Kasi pag nag-stay ka sa kanila, mag-i-stay ka rin kung saan meron sila. But still, we can be a friend of them as a mission field. Bilang mission field, marireach out natin sila. Pero hindi yung truest sense, talagang i-reveal mo yung mga secrets mo sa kanya, bibigay mo yung mga burdens mo sa kanya. Ang mangyayari nito, yung mga pleasurable sa kanya magiging pleasurable sa'yo without noticing it. Medyo delikado ito. Sabi nga dito, but the wicked are not so, they are like a chaff which the wind bloweth away. Ang mga wicked daw, kung saan umihip ang hangin, doon sila. Hindi kagaya ng tao talaga na nasa prinsipyo na bumubunga sila, sila ay nagbabasa ng Biblia at tinutupad nila ang lahat ng mga naandito. Kuya Bri, paano naman po yung instances na nandun ka na, nagkaroon ka, na-experience mo na makasama yung ganitong mga peers at parang napakahirap na makaalis dun sa grupo na yon? Or sa Bible po ba, meron po bang ganun din na related? Well, dyan sa circumstances na sinasabi mo, no, may mga ganyang pagkakataon, pero kapag ka nanalangin ka kasi na alisin ka dyan, aalisin ka ng Panginoon. Ang sabi niya, way out, diba? Sabi niya, walang temptation na napakalubha para sa tao, kundi ang lahat ng bagay ay malalampasan natin at gagawa ng Panginoon ng paraan para makaalis ka dyan. So, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para makaalis ka dyan. Say, for example, si Lot. Si Lot, nung binigyan siya ng choice ng Panginoon ni Abraham, saan siya pipili, sa kanan o sa kaliwa? Kung pipili siya sa kanan, sa kaliwa si Abraham. So, sa kaliwa si Abraham naman sa kanan. Pinili niya yung plain ng Sodom and Gomorrah. Iniisip niya, malaki ang business dito, mas mabilis dito ang buhay. Hindi niya naisip yung lugar na pupuntahan niya ay napaka-tindi ng impluensya. Na-impluensya nito ang kanyang anak. Kaya nung, di ba, nung nakalampas sila, yung anak niya, sinipingan siya, di ba? So, siya naman uminom. Ibig sabihin, nagbago na yung pattern. Pero siya ay banal pa rin. Siya righteous pa rin siya. Kaya lang, nakita mo naman yung nangyari sa Sodom and Gomorrah at nangyari sa asawa niya. So, ang point ko dito, ang kasamaan kasi may may kagat. May kagat. At tinan mo, nung makita ng Panginoon na kailangan siya alisin, inalis din siya doon. Kaya lang yung consequences ay matindi. So makakaalis ka dyan, pero yung scar nung kasalanan na nasa iyo, medyo malalim ang pagkakatanim. Opo. Yun ang nagiging problema. Pero pwede tayong mabuhay na kagaya ng lily. Alam niyo yung lily? Pag inilagay mo siya sa maruming pond, mapapansin mo, sisip-sipin niya lahat ng marurumi at nalilinis. Hindi siya pwedeng maging marumi.
Lagi siyang malinis. At kahit na saan mo siya ilagay, nagiging malinis siya. So dapat, ang mga Kristiyano may ganitong uri ng fortitude. May spirituality na kahit saang masamang lugar siya. Halimbawa, si John the Baptist, saan siya nabuhay? Sa wilderness. Si Elijah, sa wilderness. Pero si Jesus Christ, saan nabuhay? Sa tondo. Maraming tao. Diba? Sa maraming tao sa Galilea. Sinong matino ang manggagaling sa Galilea? Diba? Pero galing siya sa Galilea, walang matinong taong galing sa Galilea. And yet, nanggaling doon at doon lumaki ang ating Panginoon. Bakit? Wow. Kasi meron siyang pure character. Dapat may character tayo na kagaya ng Panginoon sa Kristo. Totally dependent sa salita ng Diyos at sinusunod ang salita ng Diyos. At sinisip-sip niya ang lahat ng marurumi, nagiging ito ay malinis. Pero, so, nagiging positive siya sa lahat ng pagkakataon. Pero Kuya Bri, may tanong po ako, no? Nung katulad nung sa kasaysayan ni Lot na inalis po siya doon sa city na kung saan puro kasamaan. At ngayon, mapapansin po natin na mas talamak po ang masamang gawain sa city kaysa sa probinsya. So, it means po na dapat po tayo, pag nasa city tayo, ay alis po tayo, papunta tayong probinsya? Well, kahit saan naman may kasamaan. Kaya nga sabi ko, kahit saan ka ilagay, kung may fortitude ka ng salita ng Diyos at sinusunod mo ito, kahit saan ka ilagay, magiging talagang pure ang buhay mo. Ngayon, ang mahirap sa peer pressure kapag ka nandyan ka na, no? Kapag ka pinili mo na sila, kahit na gusto mo manindigan, dahil napakarami nila, at sasabihin nila, bakla ka yata o kaya ayaw mo yata yung ganito. Medyo natatouch yung ating kasi ang piniplease natin ay tao, hindi yung Diyos mismo. So, in this time, kagaya ni Joseph, ang sabi niya, how can I sin against God and Potiphar? Nanindigan talaga siya. Hindi ko magagawa itong napakalaking kasalanan na ito. So, kung hindi sila aalis, ikaw mismo talagang aalis to save your soul from sin. Or else, magiging kasama kanila sa kaparusahan na pwede lang ibigay ng Panginoon sa kanila. So, dapat po pala talaga, hindi lang yung mga makakasama natin, kundi pati po yung lugar na mga pupuntahan natin, kailangan nating i-consider. Kuya Bri, meron pa ba kayong maiidagdag na payo sa mga aming kabataan na gano'n na lamang ang influence na ibibigay ng mga kabarkada mo? Well, doon sa mga kabataan na wala na talaga silang magawa, nandyan na sila, nasa gitna na sila, you have to make a choice today. Gumawa ka ng choice ngayon. Kung talagang ipagpapasakap mo kay Kristo ang buhay mo, siya ang magiging kabarkada mo at siya ang kanyang mga regard o ang kanyang mga kautusan ang pinakamataas para sa iyo. Ngayon, kung maaakay mo mga kabarkada mo sa pagsunod kay Kristo, tuloy-tuloy kayong magiging kabarkada. Pero kung siya ay hindi susunod sa nais ng Panginoon, siguro siya na rin mismo ang lalayo sa iyo pautay-utay. Yan naman ang mangyayari. At ipinanais ko na ibigay itong pagkakataon na ito sa lahat ng mga kabataan na magdesisyon na gawin ito. Ayan, thank you po Kuya Bri. At para naman po sa panahon ng ating katanungan na mula sa ating mga kaibigan, ay panoorin po natin ito. Doon po sa nagsasabi na paano kaya natin tatanggihan ang ating mga kaibigan na talagang nakadikit na sa atin, talagang malapit na sa atin. Alam niyo po, pwede tayong maging Kristiyano sa pagsasabi kung ano yung tama at mali. In fact, makakapag-witness pa nga tayo sa kanila. At pag sinabi nating no, pwede nating i-explain from the scripture, mula sa reason, cause to effect, ipakita natin sa kanila kung ano ito. At sabihin natin na mahal pa rin natin sila kahit hindi natin gawin yung gusto nila ipagawa sa atin. Marami kasi sa atin, ang mas mahalaga pa, yung sasabihin ng ating kaibigan kaysa sasabihin ng ating kaibigang ang ating Panginoon Kristo na siyang pinakakaibigan natin sa lahat. Pangalawa, yung siyang nagsasabi na prejudice ba na pumili tayo ng ating kaibigan. I don't think so. May choice tayo.
tayo nabubuhay na may pagpili. At hindi mo naman pwedeng maging kaibigan lahat ng tao. Di ba? Si Jesus Christ pumili lang ng 12. At ibig bang sabihin sa mga hindi niya pinili, may judgmental siya. In fact, alam niya na si Judas ang mag-aano sa kanya, ang magkakanulo sa kanya. And yet, kinuha niya pa rin si Judas. Ibig sabihin, hindi ito prejudice. Kaya lang, alam natin na ang law of influence, ang sabi, he who walks with the wise shall be wise, and he who is companion of the wicked shall be destroyed. So, alam mo dapat na madidestroy ka. Ngayon, nasa sa inyo naman yan. Pwede mo naman pong piliin ang wicked. Kaya lang, alam mo din, ang consequences nito. Well, pagka napunta ka sa impyerno, dapat masaya ka, di ba? Kasi pinili mo yon. Pero ang point ko dito, you have a choice today na piliin ang wisdom o ang wise. At ang wise na yon, walang iba kundi yung alam kung paano matakot sa Diyos, alam kung paano sundin ng Diyos, at alam kung anong resulta ng mga bagay na kanyang pagdidesisyonan. Kaibigan, gusto kong basahin sa iyo ang quotation na ito from 422 ng Messages to Young People, na pinamagatang Choice of Companions. Ang sabi, the youth who are in harmony with Christ will choose companions who will help them in right doing and will shun society that gives no aid in the development of the right principles and noble purposes. Pag nakikita mo, parang paurong yata ako dito sa taong kaibigan ko na to. Parang hindi na yata ako umuunlad. Kahit naman sweetheart mo yan, iiwanan mo yan, di ba? Parang mukhang pabagsak kami nito, di ba? O kaya kung kaibigan mo yan, best friend mo yan, pero nakikita mo na parang lumalayo ang inyong mga standards, kailangan magdesisyon ka na rin. Pero hindi mo kailangan maging kagalit ang taong ito. Yan susunod, ang sabi dito, in every place are to be found youth whose minds are cast in an inferior mold. When brought into association with this class, those who have placed themselves without reserve on the side of Christ will stand firmly by that which reason and conscience tell them is right. So, tayo na nahaharap sa ganito dahil ang mundong ito ay punong-puno na ng kawalang paninindigan. Kapag dumating tayo sa ganito, kailangan talagang manindigan tayo at gawin natin kung anong tama. Sa gayon, ay makaka-influence pa tayo ng maraming kabataan. And in fact, pag nawalan ka ng isa, magkakaroon ka ng 100. Para po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama Panginoon. Minsan natatakot kaming mawalan ng kaibigan. Dahil sa ito lamang natitira naming kaibigan. Pero ang pinakamalaking problema po namin ay ang kasalanan na nananatili. Panginoon, tulungan kami na matulungan ang aming mga kaibigan na alisin ang kanilang kasalanan. At kung sila talagang lalayo sa inyo, hindi po kami natatakot, Panginoon, na iwanan sila at magkaroon ng iba pang mga kaibigan. Tulungan kami, Panginoon, na manindigan upang kami, Panginoon, maging makapangyarihang impluwensya kesa kami mismo ang masira. Pagpalain, Panginoon, mga kabataang ito. At tulungan sila, Panginoon, na maging tunay na malakas na impluwensya para sa kanilang mga kaibigan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Thank you po, Kuya Bri. Na-realize ko po na it's still all about our choice. Kung sino yung pipiliin natin at kung paano natin pipiliin yung mga influences na hahayaan natin na makaapekto sa ating pamumuhay. Kailangan talaga maging maingat tayo, kasi talagang madadala tayo kapag hindi natin ito pag-aaralan. Diba, partner? So, kayong mga kabataan, alam namin na katulad nyo rin kami na marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Diba, partner? Tama ka dyan, James. Kaya mga kabataan, patuloy po tayong sumubaybay at makinig sa talakayan natin. Dito lang yan, where you can find truths from the Bible and get clear messages. Thank you.